Sa pag-aalaga ng ubas, kailangan nila ng nutrients, lalo na ang NPK at micronutrients katulad ng magnesium, boron, zinc at iba pa. Bago tayo naglalagay ng abono sa kanila ay kailangan nating bungkalin ang paligid ng puno nila para doon natin ilalagay ang abono, kasi sa ngayon gagamit tayo ng synthetic fertilizer para maiwasan natin mamatay ang ating puno ng ubas. Kinsinas katapusan ako magbigay ng synthetic fertilizer sa aking ubas, at every week naman para sa organic fertilizer. Ito na nga pala ang aking mixture ng synthetic fertilizer. Maglagay tayo ng abono sa ating binungkal. Pagkatapos niyan, tabunan na lang natin. Bali sa video na ito, hindi ko na ipakikita ang pagdidilig. Sa ngayon, lagi naman umuulan dito sa amin, kaya pag tinakpan ko na ng lupa ang abono, maghihintay ako kinaumagahan pa. Kung umulan sa magdamag, hindi na ako magdidilig. Pag hindi naman umulan, magdidilig ako kinaumagahan na. Ito pating manok ko na alagang isa, nakalabas. Akala niya siguro pagkain yung abono, tuka-tuka pa dyan. Ito, tabunan natin para ma-secure at hindi agos ng tubig kapag nagdilig tayo o kaya umulan, para panatilihin niya na susuportahan niyang gamot ng ating ubas. At magsisilbi pa lang patamis yan, kasi pinaghalo ko yung 0060 at saka isang Yara Winner, kasi ang aking ubas ngayon ay may bunga sila. Siguro mga November or December, pwedeng mahinog ang ating ubas. Ganyan lang ang pag-aalaga ng ubas kahit may trabaho ka. Pag day off, pwede mong gawin ito. Libangan ko lang naman ang pagtatanim ng ubas. See you on my next video. Ipakikita ko din sa inyo kung anong ginagamit kong foliar fertilizer at mga pest and disease management para sa aking mga inaalaga ang ubas. Pa-follow naman po kapag nagustuhan nyo ang aking video, at makatulong na rin sa akin para patuloy pa rin ang pag-upload. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Pa-comment naman ng inyong lugar para alam ko kung saang parte ng mundo nakarating ang video na ito.